Ayan, tinanong nila ako kung paano daw ako nagkaroon ng depression sa buhay. Kasi nung 2019 ay talaga pong nagbakasyon kami, buong pamilya ko, dalawa pa lang yung aking anak. Nung pagdating namin sa probinsya ko talaga ay talagang we desire na magkaroon ng enjoyment with the family, maging masaya yung aming bakasyon. Kaso lang, tinamaan po tayo ng dengue nung time na yon. Yung dengue na napaka-fatal na kung saan ay iilan lang daw sa maraming tinatamaan nun ang nakaka-survive. So at the same time, ang nakakalungkot dahil tinamaan na ako ng dengue, na-stroke din yung aking nanay. So na-slightly stroke siya. At the same time na dalawa po kaming nasa hospital. So nasa kabilang ward siya, nasa kabilang ward din po ako. So sa madaling salita, umuwi kami ng Batangas na talagang hindi namin talaga na bigyan ng party or na-enjoy yung aming bakasyon doon sa aking probinsya mismo. So nung pag-uwi namin dito sa Dubai, yun na po yung kasagsagan ng mga balita na sa aming company ay magtatanggalan na magkaroon ng mass termination. And then doon na rin natin narinig-rinig yung pandemya na kung saan ay magla-lockdown at nagkaroon ng COVID hanggang February 2020 noon ay nakatanggap na ako ng sulat na hindi na ako ipo-proceed or i-renew sa aking contract with my company. So sa madaling salita, natanggal po tayo, tapos nagkaroon ng pandemya, lockdown, at saka nung time na yon meron na tayong 3 anak, at saka nung time na yon ay talagang nagsimula na nung una hindi pa masyadong nagsisink in yung problemang mga kinakaharap ko, pero nung time na talagang medyo nangangailangan na ng mga pangkain ng aking anak, mga panggatas, at nung time na mga wala na, pero akala po namin na talagang matutuyuan kami, pero mas lalo po kaming binuhusan ng mga iba't ibang klaseng pagpapala ng Panginoon. Binuhusan kami ng mga tao na napaka-generous na tumulong po sa amin. Kaya yun po ang simula ng aking depression journey, na kung saan ay hindi maiwasang hindi ka mag-worry dahil may 3 kang anak. And maraming beses na rin kaming nag-isip na umuwi ng Pilipinas. Pero nga dahil mahirap na umuwi dahil sa sitwasyon, at ang masaklap ay nung pandemic, yung aking nanay ay binawian naman ng ating Panginoon ng buhay at nasa Lord na po siya. Kaya napakasaklap nung mga pinagdaanan natin. Pero sabi ko nga lagi, sa habag lamang at grasya ng Panginoon, nung panahon na walang-wala kami, but God provided, talagang pinatunayan niya that He is the God who can supply all our needs according to His richest glory through Christ Jesus our Lord. Kaya salamat talaga dahil napakaraming taong ginamit ng Lord, may mga nananalangin, may mga nagsusupport morally. No, maraming salamat unang-una sa Diyos dahil kung wala siya, we cannot do anything. Praise be to God. Kaya sa ating mga buhay ay let us entrust everything to our Lord Jesus Christ. Wala pong masasayang no, na mga panahon, mga sandali pag ibinigay natin ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen. Praise be to God and glory to God alone. And wag nating kalimutang sundan yung mga next story pa ng ating journey as a child of God for the glory of God alone. Praise be to God. God bless everyone.